Okay, good morning, good afternoon, or good evening. Anong oras nyo man binuksan itong second part ng ating lesson 1? Okay? Kung yung nakaraan tayo ay nag-aral tungkol sa ICT, its description, and also the current trends no, na meron sa ICT natin sa panahon natin ngayon. Um, on this topic naman, pag-uusapan natin yung isa pang bagay na meron sa panahon natin ngayon which makes information transfer very fast and easy, no? At yun ay ang internet. Okay? So, our lesson is all about internet versus web. Bakit versus web? Kasi itong dalawang salitang ito ay napagpapalit, no? Kung minsan ng kanilang definition. Pero obviously, on the title of our lesson, magkaiba sila. Okay? Magkaiba sila pero magkatulong sila when it comes to delivering information to us na gumagamit ng internet. So, let's start na, okay? Let's start with the word internet. When we say internet, okay, ito yung connection ng lahat ng computer networks sa buong mundo. Okay? Hindi lang ito yung connection ng isang computer sa isa pa, kundi pang buong mundo. Connection ng lahat ng computers sa buong mundo. Dahil may connection ang lahat ng computer sa buong mundo through the internet, syempre, yung impormasyon ng isang computer pwede mapasa sa iba, and that is where information transfer happens. Nagkakaroon na ng sharing of information sa isa't isa because we have internet. Nakakonekta ang computer mo sa mundo kapag konektado ka sa internet. Okay? At ang internet, this is hardware. Okay? Sabi ng hardware, gaya ng pag-aralan natin last time, there are physical devices or components na ginagamit, okay, in order to connect your computer to the world. Okay, mamaya makikita natin yan. Ano ba yung mga hardware na yan, no? O mga bagay na nagagamit to connect your computer sa mundo. May mga salita pang naiuugnay sa internet, no? Pero they are different. Ito yung dalawang salitang yun, the word broadband and Wi-Fi. Pag sinabi nating broadband, hindi siya kapareho o synonymous to internet. Ang broadband ay may kinalaman sa bilis. Yan. Okay, no? When we say your internet is broadband, it means high-speed internet access. Mabilis ang internet mo. Kapag ang internet mo ay mabilis, broadband ang tawag doon. Okay, broadband internet. Bilis po yun, bilis. So, gaano kabilis? Ang bilis niya para masabing broadband ay 25 megabytes per second pataas. Okay, ibig sabihin, mega means million, no? 25 megabytes, ibig sabihin, 25 million bytes ng data ang kaya niyang ipakita sa iyo or kaya i-download, kayang i-upload ng iyong computer in just 1 second. Yan. Ano naman yung Wi-Fi? Okay? When we say Wi-Fi, ganun din, hindi rin siya synonymous o hindi siya rin siya equal sa internet. When we say Wi-Fi, Y means wireless and Fi means fidelity, wireless fidelity. Okay? Ibig sabihin nito, yung iyong device, like your cellphone or maybe your laptop or tablet, connected siya sa internet without wires. Okay? Walang wire na nakakabit o walang ginamit na kable para ikaw ay makakonekta sa internet, kundi wireless. Okay ha? So, ang ibig sabihin ng broadband, mabilis na internet, hindi siya internet mismo. At ang Wi-Fi, ang ibig sabihin nun ay pag-connecta mo sa internet wirelessly. Okay? Hindi siya internet mismo, kundi yung connection mo na walang ginamit na kable. Okay? Yan. Pumunta tayo ngayon sa ano-ano ba ang klase ng internet connection. So, dito na natin makikita may mga bagay na ginagamit, no, para makakonekta ang iyong computer or ang iyong device sa internet. Simulan natin sa pinaka mabagal na uri, okay? We have here, maaaring yung iba, siguro narinig na to, no? Depende sa edad. Depende sa edad natin. Maaaring yung iba, mga bata pa, hindi pa nila nadidig tong uri na to. Pero yung iba, siguro na medyo mas matanda, maaaring narinig na. Ang una ay yung dial-up
connection. Okay, dial-up connection uses telephone lines. Okay, yung wire ng telephone line mo, yun ang ginagamit din to give you internet. Okay? Itong dial-up connection ay obsolete na. Hindi na ginagamit kasi sobrang bagal. Gaano kabagal? Siya ay hanggang 56 kilobytes per second lang. Okay na? Anong ibig sabihin nun? Sapat lang yan, bilis na yan para ikaw yung makapag-reply ng email. Reply lang sa email, no? Or magbasa. Magbasa lang ng content. Pero sa panonood, pakikinig ng anumang video or audio, sobrang bagal niya. Yan. At ito pa, dahil gamit ito ang telephone line mo kapag ikaw ay naka-receive ng tawag o ikaw naman ang tumawag kung kanino man, ang iyong internet connection ay babagsak. Hindi siya pwedeng sabay. Internet surfing and calls cannot be done simultaneously using the dial-up connection. Kaya siya tinawag na dial-up. You have to dial a certain number to convert the function to internet surfing. Kailangan mo may type ka para mag, ma-convert yung function niya sa paggamit ng internet. Kapag tatawag ka naman, may tadial ka din para bumalik siya doon to work as a normal phone na may tawag. No? Ganun siya. Kaya mabagal. No? May ganun, may switching pa na kailangan mo gawin para magamit mo yung internet surfing or yung pagtawag. Yan. So, that is dial-up connection. Wala na siya ngayon. Obsolete na. Pero syempre, alam niyo yung technology natin, lagi yung continuously improving. May sumunod na na imbento, telephone line pa rin ang gamit, pero kaya niya nang pagsabayin. Okay? Ang calls at internet surfing kaya niya nang pagsabayin. Ang tawag doon ay Digital Subscriber Line or DSL. Okay? With DSL, yan. Telephone line din ah, ang ginagamit. Pero ang difference is meron ng modem or router. Okay? With the router, there can be a separate line for your internet surfing, and a separate line for your landline phone. So, kapag may katawagan ka, pwede pa rin nakakonekta o hindi nalalaglag ang iyong internet connection. Yan. Ang speed is 5 to 120 Mbps. So, ang tanong, etong bilis na to, broadband ba? Sige nga, ayon sa naalala nyo kanina, broadband ba ang DSL or ang digital subscriber line? Ang sagot ay yes, broadband. Bakit? Gaya ng sinabi ko kanina, paano masasabing broadband o mabilis ang internet connection kapag siya ay 25 megabytes per second pataas? So, 5 to 120 megabytes per second siya. So, lagpas na to. So, broadband, mabilis ang DSL. Ang problem niya, syempre lahat ng bagay may disadvantage o may downside. Yan. Yun. Yung bilis niya nakadepende sa distansya mo. Okay? Sa distansya mo from your internet service provider. Sa hub ng iyong ISP. Pag sinabing ISP or internet service provider, sila yung mga kumpanya na nagbibigay ng internet services. Example, Globe, PLDT, Dasca, Platinum, ano pa ba? Smart, yung sa ano natin, mobile data natin, Smart dito, at iba pa. Okay? Those are what we call ISP or Internet Service Provider. Kapag malayo ka sa hub nila, kung saan connect mismo yung linya ng telepono mo para bigyan kanya ng internet, mas malayo, mas mabagal ang internet. Kasi telephone lines are copper, no? Uses copper, tanso. So, ang tanso, kung napag-aaralan nyo, napag-aaralan nyo sa science, no? Ang tanso, the longer the wire, mas bumabagsak yung efficiency niya to send signals, no? Kaya, mas malayo ka sa ISP provider mo, mas mabagal ang iyong internet. Yan. Example, PLDT, Home DSL. Maaring familiar kayo dyan, no? Na ipapatasas yan sa TV. Pero gaya ng sabi ko, depende sa edad. Maaring yung iba, hindi pa to alam, hindi ito alam. Pero yung mga mas matatanda, maaring narinig na nila to. Next. We have what we call cable internet. O maaaring meron kayo nito sa bahay, no? Ang cable internet, ang gamit naman niya ay TV coaxial cable. So, yung
cables na ginagamit para magkaroon tayo ng channel sa TV, yun din ang ginamit to provide us internet. Okay, so may modem, may separate line for your PC or for your internet devices, at may separate lane din para sa television mo, para mabigyan ka ng local and international channels which you can enjoy. Ayan. At mabilis siya, no? It can be 25 to 1,000 megabytes per second. Ang problema niya, it shares bandwidth, no? With other connected devices. Ano yung sabihin nun? Share sila dun sa na-enjoy nilang bilis. Share sila. Dahil share sila, kapag sabay-sabay ang paggamit ng mga nakakonekta sa cable internet, ano mangyayari? Your internet will slow down. Okay, so during peak usage hours, kapag maraming gumagamit ng internet, bumabagal siya. So that is the downside of cable internet. Punta naman tayo sa next type. Ito pala muna. The example, we have Sky Cable, no? They provide cable channels, international and local channels, and also broadband, mabilis na internet. So, this is one of the ISPs na nagpo-provide ng cable internet. Next natin, ito naman yung klase na pwede kahit saang sulok ka ng mundo, no? Even in remote areas pwede. Ang tawag dito ay satellite internet. So, bakit pwede siya ah sa anumang panig ng mundo kasi ang gamit niya satellite dish. Okay, ito 'yun, no? Satellite dish which you can bring kung portable or you will install at home. Katulad nito sample dito naka-install sa bahay, no? Pero may mga available na satellite dish ng satellite internet na portable, pwede mo dalhin. Mamaya makikita natin yung example. Okay? Yung satellite dish na yon ang magsasend back and forth ng data sa satellite na nag-orbit o umiikot sa mundo. Doon siya magsasend ng data at yung data na nakukuha niya, papupuntahin niya sa iyong internet service provider and yung back and forth yung pabalik-balik to be able for you na makakonekta sa internet. Ayan. Ang speed niya, slower than cable, pero okay na din. 12 to 220 Mbps. Broadband pa din. Mabilis pa din siya. Okay, advantage, pwede kahit namumundok ka, kung meron sa inyo mga, yan, yung mga mahilig sa mountain climbing, magdala kayo nito para meron kayong internet kahit sa bundok. Ayan. Siyempre may downside. Dahil ang receiver ay satellite na nag-orbit sa Earth, no? Nasa kalangitan siya. Anong pwedeng problema? Nasa kalangitan. Siyempre, it can be affected by weather conditions. Halimbawa, may bagyo, kaya naman umuulan, kung nasa ibang bansa ka, baka nagsusnow. So, affected yun, no? Naapektuhan na nito ang iyong weather signal. So, maganda ang satellite internet kung clear ang skies, no? Bukod doon yung satellite mo na nasa kalangitan, kahit maganda ang klima dito sa atin sa lupa, sa Earth, kung siya naman ay natatapatan ng direct sunlight, no? Syempre yung araw natin, nasa kalawakan yan. Kapag siya ay tinamaan ng direct sunlight mismo, naapektuhan din, no? Ang tawag natin doon, sun outage. Okay? During that time, habang may direct sunlight na nakatapat sa iyong orbiting satellite, mawawalan ka ng internet or may distortion sa iyong internet. So, kailan mawawala yon? Once na, syempre, yung orbiting yung satellite mo, umiikot sa mundo yung paunti-unti. Basta makalagpas lang siya doon sa direct sunlight na yun, babalik na uli ng maayos ang iyong internet. Yan. Sa pan-downside, mahal siya. Apakamahal. Okay? Ang example ay yung Starlink. No? Starlink satellite internet ni Elon Musk. Okay? Nag-search ako niyan. Ang katumbas sa peso ay, pag bumili ka ng satellite dish nila, tsaka yung mga devices na kasama doon, that is worth almost 20,000. 20,000 pesos. No? Yan siya. Ganito yung itsura niya. Oh. Ayan. Ayan ang Starlink satellite dish. O, tingnan nyo naman ang example, di ba? Naka-mount sa lupa. Sa lupa lang, hindi sa bubong. So, portable to. Pwede mong dalhin kung saan-saan. Pero bukod sa mahal, may monthly fees ka pa dyan, no? Magma-monthly ka pa dyan. So, ayun. Maganda siya. Pwede mong dalhin kahit saan panig ng mundo. Kaya lang, mahal. Okay? Next type.
Ito naman yung pinakamabilis sa panahon natin. Okay? The fiber optic internet. So, saan ba galing yung pangalan niya? When we say optic, it has something to do with light sa ilaw. Okay, no? Di ba? Optical. Sa optical clinic, nagpapacheck ka ng mata, di ba? So, anong kinalaman ng ilaw doon? Kasi yung eyes natin, ang nire-receive niyan, light, no? So, optic means light. Optics. It has something to do with light. Yan. Ang fiber optic internet, ang gamit niyang signals, hindi kuryente, kundi light signal. So, sobrang bilis niyan. Siyempre, speed of light eh. Okay, wala nang mas bibilis pa siguro sa speed of light. Yan. At bakit fiber? Ba't may word na fiber? Kasi yung ilaw na yon, light signals na yon, pinapadaan nila sa thin strands, maliliit na hibla ng plastic or glass, salamin, o babasagin siya, no? Pero manipis lang na ang tawag nila ay fiber. Kaya fiber optic internet. Sobrang bilis nito. It can run up to 10 gigabytes per second. So, sobrang bilis niyan. Dami mo nang kayang gawin yan, no? Sa internet. Kaya lang, ito ang problema. Okay? Sobrang bilis niya. Hindi ka maiinip when you are watching a video, hindi ka basta-basta maglo-loading yung pinapanood mo. Pero, ang problema ay sa side ng ISP, ng iyong internet service provider. Hindi nila kayang installan ng isang, o mahirap para sa kanila na basta-basta mag-install para sa isang buong city o isang region. Bakit? Kasi, karaniwan, ang fiber optic internet ay kung hindi sa poste, sa ilalim ng lupa nilalagay, no? So, kailangan maghuhukay ka ng lupa. Hindi ka naman pwede basta maghukay ng lupa. Lahat ng dadaanan ng yung wire, pagpapaalaman mo, no? Lahat ng may-ari ng lupa na yun. So, logistic is very hard when it comes to fiber optic internet. Kaya hindi lahat may access sa fiber optic internet. Okay? Example ay ang fiber blaze ng Dasca. Yan. We have, tayo sa Dasmariñas, we have access to fiber internet. Fiber optic internet. Next, ito naman yung pinaka-popular sa atin, no? Kung wala kang direktang internet connection, pwede kang mag-mobile data or cellular network internet. Yan. Ang gamit naman nito, since phone ang gamit, no, ginagamit natin sa call, syempre gagamitin niya rin yung technology na ginagamit natin sa calls, and that is radio waves. Okay? Radio network ang gamit niya to give us internet connection. Yan. At ang speed niya, kung ikaw ay 4G, kasi may iba-ibang klase ng radio waves yan, ang pinaka-popular ngayon ay ang 4G, fourth generation ng radio waves, klase ng radio signals, up to 100 megabytes per second. Okay? Yung 4G na sinasabi ko sa inyo, ang ibang tawag doon ay LTE, Long-Term Evolution. Ito ngayon ang standard to deliver mobile data or wireless data sa ating cellphone. Pero, ano siya, continuously improving siya, no? Mula from 1G, 2G, ngayon nasa 4G na tayo. At meron ng kasunod agad. May 5G na ngayon. Okay? Pero hindi pa lahat ng lugar may ganong klase ng signal. Okay? Pero halos lahat ang meron na 4G. Yan. Ang problema niya, syempre, kapag malayo ka sa tower, sa cell site, o sa transceiver ng iyong internet service provider, ng iyong ISP, syempre, hihina ang iyong internet. For example, ako ang SIM ko ay dito SIM, dito. Sa bahay namin, malakas yung signal ko. Pero sa school natin, may area sa school natin na hindi ako makasagap ng signal or ng mobile data. Ibig sabihin nun, dun sa lugar na yun na hindi ako makasagap ng signal for mobile data, malayo ako. Okay? Malayo ako sa transceiver o sa tower ng dito SIM. Yan. Ito cellular network or radio network, hindi lang siya pang phone. Okay? May na-invento din na device na cellular network din ang gamit, pero pwede siya sa bahay. Sa bahay lang. Kung saan mo pwedeng i-connecta yung iba mong devices. Wait lang. Bago pala yun. Ito, sample ng mga provider dito, Globe and Smart. Yan. We have what we call home internet. Okay? With home internet, yung ISP mo, bibigyan ka ng modem. Okay? Tapos yung modem na yon, ang gamit na paraan para mai-connect ka sa internet ay cellular network technology and radio waves din ang gamit. Ayan. Pero hindi siya cellphone, no? Hindi siya cellphone. Hindi,
Kundi ayan, modem siya kung saan pwede mo i-connect yung mga devices mo sa bahay, no? I-connect mo yung phone mo, hindi direktang sa phone mismo galing, no? I-connect mo lang yung phone mo diyan o kaya yung computer mo wirelessly, your laptop, pwede mo i-connect din diyan. Okay? Ang bilis niya depende sa klase ng radio signals mo. Kung 4G, 100 Mbps. Kung 5G naman, hanggang 10 gigabytes per seconds. Ang disadvantage niya, kung walang 4G or LTE signal o kaya naman 5G sa iyong lugar, syempre, hindi mo siya ma-enjoy. So, pili lang ang lugar na merong home internet. Yung mga nasa malalayang lugar, especially mga sa probinsya, yung remote areas, maaaring hindi sila magkaroon nito. No? Hindi na ma-enjoy itong home internet. Yan. So, those are the different types of internet connection. So, nakita natin na may mga gamit na kinakailangan para makakonekta ka sa internet. That proves that internet is the hardware aspect. Pumunta naman tayo sa isa. Let's go to the World Wide Web. Wait lang, nakalimutan ko. May examples pala for the home internet. We have Globe Home Broadband, tsaka ito, yung Dito Home. Those are examples of home internet. Punta na tayo dito. The World Wide Web. Kung ang internet ay ang hardware, yung physical or yung tangible, nahahawakan, yung mga devices niya nahahawakan, no? So, paano tayo nakakonekta? What's the software? Ito yun. The World Wide Web. Okay? Para magkaroon ng buhay ang internet, kasi mga kable lang yon, mga devices lang, para magkaroon siya ng buhay, kailangan niya ng kaluluwa. Ang pinakakaluluwa niya ay yung World Wide Web. Okay? So, paano nagkakaroon ng information transfer with the help of World Wide Web? Nangyayari yon through the technology called HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Okay? Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, nakakapagpasahan ng impormasyon yung mga nakakonektang o yung mga computer na nakakonekta sa isa't isa. Okay? Bakit tayo nakakapanood ng video sa YouTube? Kasi yung computer natin sa bahay nakakonekta sa internet. Okay? At sa internet nakakonekta ka sa mundo, kabilang doon ang computer ng or ang mainframe computers ng YouTube. Okay? Ang YouTube, binigyan ka ng view access, pagkakataong manood ng video sa computer nila. Kaya tayo nakakapanood, no? And it is through the help of HTTP. Yan. Hypertext Transfer Protocol. Sa pamamagitan nito, nakakapag-share tayo ng content from one computer to another. Yan. Yung World Wide Web, ang nag-imbento ay si Tim Berners-Lee, isa siyang British, at syempre dahil siya naka-imbento, siya rin ang founder ng World Wide Web Consortium or the W3C. Itong grupong ito ang continuously nag improve ng ating web experience, no? Dinedevelop pa nila yung web para mas madali tayong, mas maging magaan sa atin ang paggamit ng World Wide Web o ang paghahanap ng impormasyon sa internet. Yan. Web versions, no? Kahit katulad ng ibang app, no? Nag-upgrade siya. Example, tinanong ko sa mga estudyante ko, ang Mobile Legends ba nag-upgrade? Opo, nasa season, ano nga ba sabi na, season 37 na daw. So, ibig sabihin, itong mga softwares na gamit natin, nag-upgrade siya, no? Ibig sabihin, nadadagdagan ng features para maging mas usable o mas maging masaya tayong mga users, no? So, ang web, marami ring versions. Syempre, nagsimula siya sa 1, Web 1.0. So, ano ba yung web dati nung kakasimula lang, nung 1989? So, ang Web 1.0 ay static web. Static, ibig sabihin stable, walang paggalaw. Ah, ganun lang siya. Okay? Ang web dati, parang libro na nilagay mo lang sa internet. Ang gagawin mo lang ay magbasa. Wala kang gagawin kundi magbasa lang ng magbasa. Yan. Si creator, yung content creator dati, gagawa siya ng content, kahit anong topic yan. Kunyari, tungkol sa pagkain, o kaya tungkol sa motor, tungkol sa computer, gagawa siya ng content, tapos ikaw, na nagsisurf sa internet, magbabasa ka lang. Wala ka nang pwedeng gawin. Ma'am, pwede pong pusuan, o kaya pwede pong magtanong doon. Hindi, walang ganun dati. Puro basa-basa lang. Read, only web, ang web 1.0. Wala nang rason para sa visitor. Kung nabasa niya na lahat ng content,
Maliban na lang gusto niya i-review uli, no? Wala nang rason sa kanya para bumalik. Maliban na lang magbasa uli. Yan. Example ay ito. Ayan, oh. This website is an example of Web 1.0. Tingnan nyo, oh. Magbabasa ka lang, scroll down ka lang hanggang matapos. Tapos, kapag may nakalimutan ka sa taas, edi balik ka sa taas. Pag may nakalimutan ka sa baba, edi balik ka sa baba. Pagtapos ka na, close na. Tapos na. Okay? Ganun siya. Very boring. So, dahil very boring, nag-develop sila ng much better. That is what we call kung 1.0 to, syempre kasunod ay Web 2.0. Hindi na siya static, no? Hindi na siya stable, dynamic na siya, meron ng paggalaw or social na. Bakit social? Kasi may interaction na yung creator at saka yung user. May interaction na yung nagsulat nung content at saka yung nagbabasa. Paano interaction? Okay? With Web 2.0, read, write na ang kaya mong gawin. Hindi ka lang magbabasa, you can write also. As a user, taga-use ng internet or ng web, you can write. Anong may susulat mo? You can add content through posting. Nakakapag-post ka na, nakakapag-share ka na, nakakapag-comment ka na, at ikaw ay nagkakapag-rate na din. Nare-rate mo na kung ano yung klase ng binasa mo, kung maganda ba or hindi. At obviously, ito ang meron sa panahon natin ngayon. This is the present state of our web. No? At isa pa sa Web 2.0 na nagagawa natin, no, we can categorize information through hashtagging. Di ba nag-hashtag tayo? Pag nag-post tayo sa Facebook o kaya sa Instagram o sa ano man, we use hashtagging. No? Hashtagging is a form of o isang paraan siya para mag-organize ka ng impormasyon, isaayos mo ang impormasyon na binabasa mo sa internet. When you organize or categorize information on the internet, you call that folksonomy. So, bakit ba ginagawa ang folksonomy or hashtagging? Ginagawa yan para yung magkakaparehong topic, pag kinlik mo yung hashtag, lahat ng tungkol doon sa hashtag na yon ay lalabas. Okay? Hindi siya labo-labo, kundi magsasama-sama sila doon, makikita mo, mababasa mo. Mamaya magbigay tayo ng example. Yan. Diagram muna tayo. Sa Web 2.0, yung content creator, gagawa ng content. It can be an article na babasahin mo or a video na panonoodin mo or an audio na papakinggan mo. Any of those types. Tapos, ikaw na user, syempre, babasahin mo yun, pakikinggan, or panonoorin. Tapos, bukod doon, sa nagbabasa ka, pwede ka rin gumawa ng sarili mong content in the form of comments. Pwede ka mag-comment. Ano pa? Pwede ka mag-react. Pwede ka magtanong. Sa Web 1.0, hindi mo kayang gawin yung magtanong, no? Pero ngayon, pwede ka na magtanong sa creator. Dahil pwede ka magtanong, mababasa niya yon at makakapag-react siya through replies or choosing a reaction. Yan, no? Ang problema lang, dahil nga may kalayaan na tayo mga user na mag-comment, lumitaw na yung mga basher, mga naninirang puri, yung mga trolls, no? Yung mga nagsisimula ng away sa social media. Nagkaroon na ng mga ganyan. Yun lang yung downside nun. Yan. These are the examples of Web 2.0. Ngayon, nakakapag-like, love, haha, wow, sad, and angry na tayo. Nung pandemic, ito ay nadagdagan ng, ng care. Okay? Ito naman, sa YouTube, we can like or dislike the video na pinapanood natin. Yan. Yan. Sa mga post, we can post our comment at, back tayo doon, wait. Pwede rin mag-react, hindi lang yung content creator, kundi pati yung iba pang nagbabasa pwedeng mag-react sa'yo. Katulad nito kay Xavier, 554 na reactions na nakuha niya. Ito naman, sa hashtagging. Example ng hashtag, hashtag West Philippine Sea. Pag kinlik mo yan, lahat ng content na may kinalaman sa West Philippine Sea lalabas. So, ganun siya, no? When we hashtag, we do folksonomy. At ano nga yung folksonomy? You categorize information. Inilalagay mo yung impormasyon kung saan siya dapat kasali.
Okay? Kung ang nakalagay sa hashtag ay West Philippine Sea, hashtag West Philippine Sea, lahat ng tungkol sa West Philippine Sea, sasama doon o makikita mo rin doon. Yan. Next natin, ito pa, sa GC, sa group GC, no? Pwedeng mag-react sa mga pinost na pictures, pwede ka ring mag-comment, at yung mga tagabasa, pwede mag-react. Yan. An example. Ah, tuloy na tayo. We have one, Web 1.0, static. We have two, Web 2.0, dynamic. Ngayon, syempre, continuously improving ang web version. Sino nga ang nagde-develop ng web? Gaya na sabi ko kanina, ang pangalan ng grupo nila, sila ang World Wide Web Consortium or ang tawag ay W3C. Tinatag ni Tim Berners-Lee na nakaimbento ng web. So, tandaan niyo yun, ha? Isa sa mga dinedevelop ngayon ng W3C ay ang Web 3.0. Ang Web 3.0 ay semantic. So, malalim na salita, no? Let's make it easier. When you say semantic, it is executable. Pwede mo siyang utusan. Okay? With Web 3.0, kaya niya yung web natin kayang excuse me, mag-accept ng request or utos o tanong mula sa atin, tapos bibigyan niya tayo ng solusyon or suggestion base sa behavioral data natin. Oh, 'di ba? Sounds familiar ba? Nangyayari na ngayon 'yan. Sinong gumagawa? Si AI. Oh, so Web 3.0 is all about artificial intelligence, no? Parang may assistant ka na when searching for answers, when searching for solutions. Pero ang pinagbabatayan niya, ikaw din, yung behavioral data mo. Ano ba yung behavioral data? Tinitingnan niya kung ano yung mga hilig mong tingnan sa iyong phone. Ano yung mga likes mo, ano yung mga din-dislike mo, ano yung mga karaniwan mong pinanonood, ano yung mga karaniwan mong binibili online. Yun ang pagbabatayan niya. Tapos bibigyan kanya ng sagot na batay doon. Okay? At ito kung yung Web 2.0 ang present natin, ito naman yung future ng ating web, which is already happening now, no? Nangyayari na ito ngayon at maybe in the next few years, Web 3.0 na talaga tayo. Yan. So, sa Web 3.0, ganyan sabi ko, tayo ang bida dito. Tayong user, magre-request tayo sa ating Web 3.0 enabled device. Device natin your phone, o kaya yung computer na enabled yung Web 3.0 or may AI. Ayan, may AI yung device mo. So, yung device mo na yun, magsasearch sa internet, maghahanap ng sagot sa internet. Pero, pagbabatayan niya yung iyong behavioral data, i-review niya. Ano ba yung mga gusto nito? Baka mamaya magbigay ako dito ng sagot, mali naman. So, para magkaroon siya ng idea kung paano kanya sasagutin, i-review kanya muna. Kung paano ba yung behavior mo online. Kapag nakapag-search na siya, saka siya magbibigay sa'yo ng personalized results. Personalized kasi base sa personalidad mo online ang kanya isasagot. Tapos ikaw, syempre, yun yung makukuha mo. Okay? Yan. Example, ayan, nag-search ng butter. Ang inaasahan niyang lalabas sana ay palaman. Kaya lang, napansin ni Google na mahilig siya sa BTS. So, instead of palaman ang pinakita ay butter song ng BTS. Ayan, no. So, ganyan siya, no. That is how Web 3.0 works. Kaya lang dahil nga, ini-improve pa siya, hindi pa siya ganun katalino. Yan, katulad nito, imbes na pala man napakita niya, ito pinakita niya kasi ang pinagbatayan niya nga ay ang yung behavioral data. Isa pa, online shopping, no, nakadepende. Yung ating shopping apps, tulad ng Lazada, nagsasuggest siya ng mga bibilihin mo sa flash sale. Ang isasuggest niya kung ano yung madalas mong binibili. Katulad nitong akin, no, ang lagi nire-recommend sa akin, wipes, diaper, baby wash. Kasi ang madalas kong bilhin, pang nanay. No? That is one example na Web 3.0. Nagsasuggest sa sa'yo base sa mga madalas mong gawin online. Yan. Dahil siya ay continuously or nasa development stage pa lang, marami pang problema no, na kailangan lutasin. Una, compatibility. Not all browsers or not all devices can support Web 3.0. Hindi lahat ng devices, hindi lahat ng browsers may AI na. So,
Compatibility is an issue. Next, ito, major concern, security. Titingnan niya yung previous, ano mo eh, history mo online eh. So, may security concern doon. Walang ka na, privacy dyan. Malalaman niya, ano ba yung mga sinearch mo, kahit ayaw mo namang dapat isali yun sa kanyang, no, sa kanyang paraan ng pagbibigay sa'yo ng sagot. Pagbabatayan niya yung kahit sa palagay mo ay hindi niya dapat pang kalkalin. So, there is security concern. Next, vastness. Napakalawak ng laman ng World Wide Web. Napakarami ng mga computer na konektado sa buong mundo. Lahat yun may lamang impormasyon, no? Billions na ang web pages. So, ang daming pagkukunan ng impormasyon. Dapat ma-solve yun, no? Na ma-filter niya lang kung ano ang kailangan mo. At next, vagueness. Yan. May limitasyon ang AI o ang Web 3.0 devices natin sa panahon ngayon to give you o kung para mahulaan niya kung ano ang gusto mo talagang makuhang sagot. Okay? Limitado pa. Katulad nga nun sa butter, instead na butter na palaman ang ipakita sa iyo, ang pinakita ay BTS. Kasi hindi niya gets agad. Vague, malabo para sa kanya. So, that is one thing na kailangan pang masolve. Yan. So, oh, that ends our lesson about Web 3.0, about internet versus web. Paalala, internet is hardware and it has different connection types. At ang web, that is software. It has different versions from 1 to 3. Okay? I hope kayo ay nagja-jot down habang nakikinig kasi gaya na sabi ko, I will not be giving handouts. I want to make sure that you are listening to this video kasi wala naman tayong pagkakataon to have face-to-face classes dahil salungat yung schedule nyo, face-to-face schedule nyo sa schedule ko naman. So sana sa pamamagitan ng video ito ay natuturuan ko kayo o natututo kayo sa akin. Okay? After watching this video, I want you to answer short quiz number 2. Okay? Alam mo kaya nyo sagutin yon, no? Basta ito ay napanood ninyo. So, maraming salamat. Thank you. Sana ay kumpletuhin nyo palagi ang mga binibigay kong activity sa ating Google Classroom. Okay? And in the next few weeks, maggagawa ko ng paraan na magkita-kita tayo because we have to do performance task na kailangan nakikita ko kayong ginagawa yon. Okay? Maraming salamat and goodbye, class.